Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Sa pagkapagaling sa mga may sakit, umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bili na hindi sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaking na may dalang 5 tinapay na cebada, 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang bagay, isang pangyayari, isang sitwasyon, o isang tao sa buhay natin ay gusto talaga ng Diyos, kalooban talaga ng Diyos? Halimbawa po ay ang negosyo o trabaho mo, ang karir na pinupursu mo, at maging ang relasyong iniingatan mo. Ito nga ba ay gusto ng Diyos para sa atin? O tayo lang may gusto, pinipilit lang natin? Ako, siguraduhin po natin gusto rin ng Diyos para sa atin, ha? Sapagkat kung hindi, mag-aaksaya lamang tayo ng lakas natin, ng panahon natin, maging ng mga resources natin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, sa palagay ko isa sa mga magandang tips para malaman natin kung ang isang bagay ay kalooban nga ba ng Diyos. Gusto ba talaga ng Diyos? Ito po yung sinabi ni Gamaliel. Sabi niya dito ay, kung ang kanilang panukala o pagkupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. For context, ang tinutukoy po dito ni Gamaliel ay ang community at activities ng mga unang Kristiyano na ayaw ng mga Hudyo. Kaya ginagawa nila ang lahat para hadlangan ang samahan at ang mga ginagawa ng mga ito, ng mga unang Kristiyano. And so Gamaliel had to remind them, easy lang. Kung yan naman ay galing lang sa tao, kung yan naman ay kalooban lang ng tao, gusto lang ng tao, kayo mag-alala, mawawala din yan. Pero kung yan ay kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, wala tayong magagawa para pigilan yan. Hindi natin kaya ang kalaban kung ang Diyos ang siyang may gusto niya. Now, this gives us a very powerful spiritual principle that anything may start big, may start strong, may look successful even in years. Pero kung hindi ito galing sa Diyos, kung hindi ito gusto ng Diyos, kung hindi ito kalooban ng Diyos, mawawala din ito. Katulad po ng Toring ni Babel sa matandang dipa na pagkatayog-tayog, di ba? Pero gumuho din. At tulad nung bahay na batong sinasabi ni Kristo na itinayo sa ibabaw ng buhangin lang. Noong una, okay naman, pero nabuwag din. Sapagkat sabi nga rin ng ating banal na kasulatan, malibang ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay, ang tinayong bahay ay walang kabuluhan, walang tibay. On the other hand, this also tells us that anything may start small, weak,
may not look successful even in years. Pero kung ito'y galing sa Diyos, kung ito'y kalooban ng Diyos, kung ito'y gusto ng Diyos, magtatagal at magtatagal ito. Hindi mabubuwag ito. Katulad na lamang ng Kristyanismo. Nasabi nga po ni Gamaliel nung una, kung yan naman ay galing sa tao, hindi magtatagal yan eh. Ilang libong taon na po ba ang Kristyanismo? At ilang pagsubok na, malalaking pagsubok ang dumating sa simbahang ito. Trials coming from outside and even from inside. Matagal lang sinisira ng mga tao sa labas ng simbahang ito. Gayon din ng mga tao sa loob mismo, ng mga Katoliko mismo. Minsan mga pari pa, mga obispo, mga santo papa mismo ang sumisira sa simbahan ito. Pero hanggang ngayon matatag ito. Precisely because gusto ng Diyos ito. Kalooban ng Diyos ito. At kapag kalooban ng Diyos, ang biyaya ay siguradong aagos. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paano ang libo-libong mga tao ay nakakain na, nabusog na, nakapag-sharon pa, nakapagbalot pa, kahit na ito'y mula lamang sa kakonting tinapay at isda. Milagro talaga. Bakit? Sapagkat ginusto ni Kristo. Kahit na ayaw ng mga disipulo. Kaya nga po kapag ginusto talaga ng Diyos, sinisigurado ko po sa inyo, wala tayong magagawa para pigilan ito. Pero kapag ayaw ng Diyos, kahit anong gawin natin, hindi tatagal, hindi magpapatuloy ito. Sapagkat anumang pintong binuksan ng Diyos, hindi natin maisasara. Kung paanong anumang pintong sinarado ng Diyos, hindi natin mabubuksan. Tandaan po natin yan. Kaya maganda po sigurong pakiramdaman natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin kung talagang ito nga ba ay gusto ng Diyos para sa atin. Kung lagi ka na lamang nalulugi sa negosyo mo, baka hindi yan ang negosyo para sa iyo. Kung hindi ka na talagang masaya sa trabaho mo, baka hindi yan ang trabaho para sa iyo. Kung lagi na lamang kayong nag-aaway ng jowa mo, kung mas madalas ka nang nalulungkot kesa sa ikay nagiging masaya sa piling niya, baka hindi talaga siya ang para sa iyo. Kumalas ka na habang maaga. Huwag mo nang hintayin puro lungkot na lamang ang matira. Mawala na ang kahit konti pang saya. Of course, I'm also for perseverance, for trying even harder, for not giving up. But we also have to be smart. Kung yan na lang ang negosyo sa buong mundo, kung yan na lang ang trabaho sa buong mundo, kung yan na lang ang titirang lalaki o babae sa buong mundo, sige, huwag ka nang bumigay hanggang dulo. But a closed door may already mean a locked door. Sabi nila kahit na daw nakasarado yung pinto, kung hindi naman nakalak yan, pasukin mo yan. Pero po pwede rin naman ang pintong nakasara ay nakalak na. So tama na. A rejection may also mean redirection. Nire-redirect ka ng Diyos sa iba. Can also mean protection. Pinoprotektahan ka niya. And a setback on what you want may be a setup for what God truly wants to happen in your life. Kaya tingnan po natin, baka tayo na lang ang may gusto. Tayo na lang ang nagpipilit, kaya ahirapan tayo. For this one thing to force what God has already been closing, mahirap yun. Sinasarado na ng Diyos Mahirap nang buksan yan. But it's another thing to not start trusting what God has been opening. Mas mahirap yun. Yung may binibigay na sa iyong bagong pagkakataon ng Panginoon pero hindi mo pa rin ginugusto yun. Mas mahirap yun sapagkat nami-miss natin yung mga talagang biyaya ng Diyos para sa atin. Tandaan natin ang gusto ng Diyos para sa atin ay the best kind of life, di ba? Not just a good kind of life. Ang kalaban nga daw ng best ay good or better, di ba? Tingnan natin. Kasi baka ang pinipilit natin ay gusto na lamang natin at nami-miss natin ang gusto ng Diyos para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa.
sa mga inordain mong bagay, sitwasyon at tao sa buhay ko. Huwag mo hayaan po na ma-miss ko ang mga ito sapagkat ayaw kong magsisi pagdating ng araw sa buhay ko. Tulungan mo kong magpahalaga sa mga bagay at tao na gusto mo talaga sa buhay ko. Huwag nawa akong malito sa mga distractions na binibigay sa akin ng demonyo. Tulungan mo po ako na makita ang kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo kapag natapat ka sa tamang tao, tamang sitwasyon, tamang bagay. Hindi tsambahan yun. Ililit ka ng Panginoon doon. Pero sundin mo siya. Maganda yung sa araw-araw sumusunod na talaga tayo sa Kanya para mas madali natin ma-recognize ang boses niya, ang guidance niya, ang promptings niya. Para hindi tayo maligaw. May kailangan buhay. Mahirap yung paligaw-ligaw. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.